Magandang araw po mga kasundo. Bago ko po simulan ang ating kwento, ay may natutunan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay, ang mag-subscribe, like at comment ay suswertihin ngayon. At ang hindi mag-skip ng mga ads ay mas lalong suswertihin. Simulan na po natin ang ating kwento. Bago ko po simulang ibahagi sa inyo ang kwento ng aking ina, nais ko po muna kayong batiin ng isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga tagapakinig ng channel na ito. At isang magandang araw din po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Samantha. Nakatira dito sa lalawigan ng Aklan at ako po ay 29 na. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay hango sa tunay na karanasan ng aking inang si Milagros noong nag-edad siya ng 19 na taon. Hindi ko na po babanggitin pa ang lugar kung saan naganap ang mga pangyayari sa kwentong ito bilang respeto na rin po sa mga naroroon. Nangyari ito taong 1978. Ayon sa aking ina, medyo malayo sa kabihas na ng kanilang tirahan. Kung kaya, sa tuwing namamalengke sila ng kanyang ina o kaya ng kanyang kapatid, ay maaga pa lang ay umaalis na sila sa kanilang bahay. Nang sa ganoon, bago sumapit ng dapit hapon ay nakauwi na sila sa kanilang tirahan. Kung hindi niyo po na itatanong, ay nasa bukid po nakatira ang aking ina noon. Kaya po sobrang layo talaga ang kanilang nilalakad makarating lamang sa bayan at makapamalengke. Inaabot po kasi ng mahigit 2 oras bago marating nila ang palengke. Nang araw na iyon, Kuya Bari, ay araw ng linggo. Kaya naman maagang gumising ang aking ina at ang kanyang kapatid upang bumaba ng bundok at makapamalengke ng kanilang pagkain sa loob ng 1 linggo. Hindi na sumama ang kanyang ina dahil sa may dinaramdam itong sakit ng araw na iyon. Kaya nagmungkahi na lang siyang si Tita Bet na lang ang isama niya para may magbibit-bit sa iba pang mga pinamili. Bago sila bumaba ng bayan, ay nagbilin ang kanyang ina na bumili sila ng karne. Dahil ilang linggo na silang hindi nakakakain ng karne. Kaagad namang tumango ang aking ina bago lumabas ng bahay at naglakad na sila ng kanyang kapatid pababa ng bundok. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na sila sa palengke. Kaya mabilis nang namili ang aking ina dahil sa araw iyon ng linggo at napakaraming tao sa palengke. Dahil lagsaan po talaga kapag araw ng linggo sa kanilang palengke, Kuya Bari. Iyon lang po kasi ang araw na libre ang oras ng mga tao. Kung kaya sinasamantala nilang mamili. Dahil sa araw ng Lunes hanggang Sabado ay wala na silang panahon para pamamili. Dahil sa kadahilanang abalang-abala sila sa lahat ng mga gawaing bukid at isa pa ay malayo ang palengke sa mga baryong kalapit na tinitirhan ng aking ina. Habang namimili ang aking ina ng karne ay nakikita niyang kakaunti na lang ang karne at parang mga pinagpilian na ng mga namimili. Ano ba yan? Nahuli na naman tayong mamili ng karne.
Bakit ba kasi napakaraming taong namamalengke tuwing linggo? Reklamo ng aking ina sa kanyang sarili. Habang nagtitingin-tingin siya ay may natanaw siyang isang matandang lalaking nagbebenta ng karne sa di kalayuan. At sa tingin niya ay presko pa naman ang karne at wala pang masyadong taong bumibili. Kaya nagmadali ng maglakad ang aking ina papalapit sa pwesto ng matandang nagtitinda ng karne. Nakasunod lang naman sa kanya si Tita Bet habang bitbit rin ito ang mga isdang pinamili ng aking ina. Manong, magandang umaga. Mukhang bago lang po kayo dito sa palengke ah. Parang ngayon ko lang po kasi kayo nakita dito. Wika ng aking ina sa matanda. Ay oo iha, ngayon pa lang ako pumwesto dito. Nakita ko kasing mas marami ang namimili rito kaya pumwesto na ako dito. Tugon ng matanda. Teka ho, preska pa ba yung mga karne nyo? Tanong ng aking ina at tinitingnan ang karne. Mabilis namang tumugon ang matanda at nagsabing bagong katay lang ang karne. Agad nang bumili ng 3 kilong karne ang aking ina. Alam niya kasing ibuburo ni Lola Bernadette ang karne para hindi iyon masira sa loob ng 1 linggo. Kaya dinamihan ng aking ina ang kanyang binili. Tuwang-tuwa naman silang magkapatid na naglalakad na pabalik sa bundok dahil tapos na sila sa kanilang pamamalengke. Makalipas ang ilang oras ay dumating na sila sa kanilang bahay. Nay, nandito na po yung karning pinabili nyo. Wika ng aking ina. Sumagot naman si Lola Bernadette at nagtanong kung sariwa ba ang karning kanyang nabili. Oo naman po, Nay. Alam ko namang ibuburo nyo ito ng 1 linggo, kaya pinili ko talaga ang presko. Tsaka nga pala, marami-rami rin pala itong binili kong karne, Nay ha, para naman matagal-tagal nating maubos yung karne. Kasi sa susunod na linggo pa naman tayo bababa ulit ng bundok eh. Pahayag ng aking ina. O siya sige, ikaw na ang bahalang maglinis dyan. Tugon ni Lola Bernadette. Siya nga pala, pagkatapos mong hugasan yan, ibabad mo muna sa asin at mamaya ko na aasikasuhin yan. Kukuha lang ako ng kalamansi sa bakuran natin. Dagdag na wika nito. Kaagad namang sinunod ng aking ina ang utos ni Lola Bernadette. Nang matapos niyang hugasan ang karne ay nakalimutan niyang lagyan ng asin ito dahil sa kasalukuyang nagluluto rin siya ng ulam para sa kanilang hapunan naman. Gutom na kasi siya ng mga oras na iyon kaya inilapag na lang niya sa lamesa ang 1 kaserolang may lamang karne at pagkatapos ay agad na hinarap ang kanyang nilulutong isda. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. 1 pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Pagkatapos niyang magluto ay saka pa lamang dumating ang kanyang ina. Tinanong siya kung natapos na niya bang lagyan ng asin ang karne. Ay hala Nay, naku po, nakakalimutan ko pong lagyan, pasensya na po. Nagugutom na kasi ako kaya minadali ko na tong lutuin tong isda para makakain na tayo. Bulalas ng aking ina. Ay naku, ikaw talagang bata ka, ikaw talagang milagrosa ka. Napaka makakalimutin mo talaga. Oo, sige. Mauna na kayong kumain ng kapatid mo ha, at ako nang bahalang mag-asikaso dyan sa karneng yan. Tugon ng kanyang ina. Matapos nga magluto ang aking inang si Milagrosa Kuyabari,
agad na siyang nagsantok ng pagkain at tinawag na ang kanyang mga kapatid upang kumain. Samantalang si Lola Bernadette naman ay hinuhugasan ulit ang karne dahil baka naiputan umano ng langaw iyon. Pagkatapos hugasan ni Lola ang karne ay kaagad nang nilagyan niya ng asin ang karne at hinayaan lang muna sa lamesa. Pagkatapos ay naghiwa naman siya ng kalamansi dahil balak niyang mag-ihaw ng karne at gagawing sausawan ang kalamansi. Habang naghihiwa si Lola Bernadette ay hindi niya maiwasang napapatingin sa karneng binabara ng asin. Dahil sa parang umano'y gumagalaw iyong karne sa kanyang paningin at tila ba parang buhay ito. Kaya kaagad niyang tinawag ang aking ina at ipinakita ang karne para makasigurado siya sa kanyang nakita. Naisip kasi ni Lola noon na baka namamalikmata lang siya. Noong tingnan naman iyon ng aking ina ay nanlaki ang kanyang mga mata at kamuntika na siyang masuka. Dahil sa kadahilanang kitang-kita niya ang mga uod na naglalabasan sa laman ng karne at unti-unting umanong nagbabago ang karne. "Ano yan, Nay?" bulalas ng aking ina. Akmang sasagot pa sana si Lola nang walang ano-anong tumambad sa kanilang harapan ang isang braso ng tao na tinadtad na tila bang buto-buto ng baboy iyon. Hindi na napigilan ng aking ina ang magsuka kaya napatakbo siya sa labas ng bahay at doon ay inilabas niya ang lahat ng kanyang kinain. "Putragis, karne ng tao itong nabili mo, Milagros. Aswang yung nagtitinda ng karning nabilhan mo. Saang banda sa palengke mo ito nabili?" Narinig ni Lolo Topper na naroroon na pala sa loob ng bahay ang tanong ng aking ina. Matapos niyang mailabas lahat ng kinain niya ay naglakas loob na siyang pumasok sa loob ng bahay at sinabi sa kanyang ama kung saan niya nabili ang karne. "Hay nako, siguraduhin lang talaga ng aswang na iyon na hindi magsalubong ang landas namin at hindi ko siya makita sa palengke bukas dahil hindi ako magdadalawang isip na tadtarin ko siya ng pinong-pino." Galit na wika ni Lolo. May lahing Kastila po kasi si Lolo Topper, Kuya Bari, kaya mabilis lang mag-init ang ulo nito at walang kinatatakutan. Kinabukasan nga ay pinuntahan kaagad niya ang taong tinutukoy ng aking ina na nagtitinda ng karne ng tao sa palengke. Pagkarating ni Lolo sa palengke ay nakita niya ang taong tinutukoy ng aking ina, kung kaya mabilis niya itong sinugod. Ngunit sa kanyang pagsugod ay bigla siyang natalisod sa isang kahoy na nakakalat sa palengke, kaya bumulagta ang aking lolo. Ngunit sa kanyang pagtayo ay parang namalikmata siya dahil wala na ang taong hinahanap niya. Pinuntahan pa rin niya ang pwesto kung saan naglalako ang matanda. Ngunit takang-taka siya dahil wala na ito doon. Nagtanong-tanong siya sa mga suki nilang tindahan. Ayon umano sa mga ito ay hindi nila kakilala ang taong nagtitinda ng karning nabilhan ng kanilang anak. Maya-maya'y lumapit ang isang tendero ng isda. Ayon dito ay nakita nga daw niya ang aking ina na pumibili kahapon doon sa isang matandang lalaking iyon. Hindi daw niya kakilala iyon at doon din lang daw niya nakita ang taong iyon doon sa palengke. Dagdag pa nito
ay marami daw ang bumili din sa lalaking iyon. Naku, mukhang maraming nabiktima ang aswang na iyon. Gulat na gulat ang mga tindera at mga tindero nang nabanggit ito ni Lolo Topper. Umuwi na lang si Lolo Topper sa bahay at binili ng maigi ang aking ina at ang kanyang mga kapatid na wag nang bumili ng karne kapag hindi nila kilala ang nagtitinda. Di bali nang hindi sila makakain ng karne, wag lang sila mayanggaw. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po, Kuya Bari. Gumagalang, Samantha. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.